Hello mga mamshi. Kain tayo. So, ano to mga mamshi? Ginisang ampalaya na may kamatis, na may sibuyas at bawang, itlog. So, ginisang ampalaya na may itlog. Tapos, mangga mga mamshi. Bigay lang to ng may-ari ng bahay dito. Landowner ng house namin mga mamshi. Parang madilim yung So, paguda galing work. Hindi naman kami busy ngayon sa hotel kasi low season kami ngayon, pero nagdi-deep clean kasi kami. Parang madilim. Kain tayo. So, swerte tayo ngayon kasi may gulay sa isla mga mamshi. May time dito na walang gulay mga mamshi. So, nagtitiis kami sa puro frozen. Although may dito, may galunggong dito, pinamimigay ng mga lokal. Kasi hindi nila alam yung galunggong mga mamshi. Ang alam lang nilang kainin is yung malalaking isda. Yellowfin. Tapos, basta malalaking isda lang alam nilang kainin dito. Kain tayo. Hinaluan ko siya ng sitaw. Sarap naman. Para lang maiba. Yung kanin ko mga mamshi is 4 days na to, nilalagay ko lang sa rip. May nabasa akong may nakita akong mayroon akong napanood tungkol sa health tips. Kasi kung sakaling mahilig tayong kumain ng kanin is cause din siya ng sugar sa katawan natin. Para daw matanggal or mabawasan yung sugar ng kanin is lutuin mo siya sa gabi, or lutuin mo siya pag naluto syempre lutuin mo siya, charing. Pagka nasaing mo na siya is palamigin mo muna, tapos i-overnight mo siya sa refrigerator. Tapos kinabukasan initin mo na lang daw. Safe daw kainin yung kahit araw-araw ka kumain ng rice. Safe daw ang mo doon. Ligtas ka daw sa blood sugar mo from rice. Ginaya ko siya mga mamshi. Siyempre, aware tayo kasi medyo may edad na tayo. Bagang control tayo sa pagkain natin. Kasi alam mo, pagtungtong natin mga 40s, mga 50s, doon na nag-uumpisa yung mga sakit-sakit. Lumalabas na kasi yung nanay ko dati 58 lang siya, namatay na siya. Kasi nag-edad siya ng 40s na alala ko noon, nagrereklamo siya na mamanhid yung mga daliri niya sa paa. Tapos ang akala lang naman namin noon is dala ng pagod sa paglalakad. Kasi mananahi siya So, late na namin nalaman na stage 3 na pala yung diabetes niya. Kaya nag-iingat kami ngayon, or nag-iingat ako ngayon. Kasi maliit pa yung anak ko, mga mamshi. So, ayaw ko pa siyang iwanan. Charot. Gusto ko bang makita yung aking apo. Ba? Kaya may edad na kasi tayo nagbuntis. Nakalimutan ko Nakalimutan ko kasi yung sarili ko dati mga mamshi dahil nawiwili ako sa pagtatrabaho. Kaya yun. Galit na tayong nagbuntis. Pero blessed naman ako mga mamshi kasi binigyan ako ni Lord ng napakagandang gift sa buhay ko.
Tapos ngayon, naiwan ko siya sa Pinas. Kasi nandito ako sa abroad, nag-work ako para sa kanya. Pero kung may pagkakataon naman na maisama ko siya dito, gagawa ko ng paraan. Alam mo naman tayo mga Pinoy, para paraan lang yan. Hindi tayo susuko hanggat hindi natin nakuha yung gusto natin sa tamang paraan. Kaya gusto ko makuha yung mga kapatid kong lalaki, mga mamsi. Kawawa naman sa Pinas, nagko-construction. Magkano lang ang sweldo. Samantalang dito sa lugar ko, mas malaki pang sweldo nila sa akin. Ang per hour nila sa akin. Sa Pinas, kapag ganun ang trabaho mo, di ba kung makikita mo yung trabaho ng mga construction, pagod na pagod sila. Magkano lang ang araw nila. Dito, per hour, malaki ang per hour nila dito. At saka masasabi mong natutumbasan ng sweldo nila yung kanilang pagod dito. Hindi katulad sa Pinas, kapag once na karpintero ko, ay karpintero lang tatay ko. Dito hindi. Ay labor lang ang tatay ko. Ay construction lang ang tatay ko. Dito hindi. Mas mas malaki ang kita ng mga ganun skill dito sa bansang ito. Masasabi mo talagang natutumbasan talaga yung nila, yung pagod at hirap sa araw-araw. Pinas, napakainit, pilit sila sa init, umaakyat pa ng building, nagka-climb pa sila para magpintura. Diba kung titingnan ko yung mga nagko-construction sa Pinas, kawawa sila tingnan kasi minimum lang yung sweldo nila. Parang pakiramdam ko hindi sapat doon sa katumbas na skill nila. Kasi kung walang construction boy, walang magiging building, syempre nandun yung mga engineer, foreman, ano pa ma'am. Pero ang importante, kung wala kang construction worker, hindi mabubuo ng plano ng isang engineer or architect or ano pa man dyan. Kaya sana lang mabago yung tingin ng mga Pilipino sa Pinas sa mga taong nagtatrabaho ng construction. Huwag lang nila lang ang construction. Dahil kung hindi sa kanila, wala tayong bahay, wala tayong building, wala tayong kalsada, wala tayong tulay. Dahil sa kanila. Ingay na naman na Kes. Kain tayo. Pasensya na, nagkamay na ako. Nasanay na ako kumain ng kamay. Magkamay lang. Dati kasi yung tuyo, tinitinidor ko pa yan at saka kinukutsara. Although hanggang ngayon naman, kasi ayoko yung amoy ng tuyo dumidikit sa daliri ko. Parang hirap tanggalin. Hindi naman sa nag-iinarte. Kaya lang maarte lang talaga Kes. Charot. So, yung sitaw at ang palaya, pinagsabay kong lutuin. So, only here on the island only. Masabi kasi akong kumain ng gulay, mga mamsi. Yung nakarampo, ang ulam ko is for chicken manok. Chicken manok. For chicken pork. Tsaka, yung pagkain sa hotel is puro meat. Parang naumay ako. Manok, beef. Bihira lang sila na magkaroon ng isda. Ayan. Matapos na naman yung buong maghapon ko. Another day na naman. Tapos, sa Wednesday off ko na, so makakapagpahinga ako at saka makakapaglaban ako ng mga damit ko. Although naglaban ako.
Mm. Yung mga natitira na lang. Tsaka maglilinis ako ng kwarto. So, ganun ang buhay ng mga nagtatrabaho sa abroad. Katumbas ng mga dollar or salapi na pinapadala sa Pinas, yun ang katumbas nito. Pagod at hirap. At syempre, andun na rin yung mga pangungulila sa mga mahal mo sa buhay sa Pinas. Kapag once na nag-decide na talaga kayong mag-abroad or mag-work abroad, so ihanda nyo na yung sarili nyo. Kailangan maging matatag, habang pasensya. Ang tawag doon mga mamsi is pagsasakripisyo para sa pamilya. Diyan sa mga anak na ang mga magulang isa sa abroad, charot. Kung kayo is nakakatikim ng Starbucks, kami dito nagtitipid para lang may pang Starbucks kayo, di ba? Kung kayo gustong mag-Jollibee, kami dito tiyaga lang kami sa ganito para may pang Jollibee lang ang mga anak. Kung ganoon tayong mga Pinoy wag lang natin kumbaga hangga't kaya ng nanay or tatay na maibigay yung kunting kaginhawahan ng mga anak, ginagawa natin mga magulang. Pero ang katumbas noon, pangungulila sa mahal sa buhay, umahal sa mga anak. Kaya dinadaan lang namin sa, ito anak, bumili ka ng Jollibee. Ito anak, mag-McDo ka. Ito anak, bumili ka ng lipstick. Di ba? Kasi doon lang kami bumabawi Basta alam lang namin na hindi kayo nagugutuman dyan sa Pinas, masaya na kami dito. Kasi kami dito nagagawa ng paraan. Bahaw lang yan, iinit lang yan sa microwave. Okay na kami, solved na kami. Pag kumalam ang sikmura, may kape dyan at may gatas, mag-init ng tubig, survive na kami. Gusto namin yung hindi naman ang tawag doon is ini-spoiled mo yung mahal mo sa buhay sa Pinas. Hindi. Gusto lang namin iparamdam sa inyo na kung ano yung gusto nyong kainin, nakakain nyo. Pagka kumakalam ang sikmura nyo, andito kami. Bibigay ng suporta sa inyo financially. Kasi yun na yung paraan para maipakita namin sa inyo yung aming pagmamahal. Kung alam nyo lang yung kung gaano namin kagustong mayakap namin yung mga mahal sa buhay namin. Ayoko umiyak, charot. Lalo na mga mamsi kapag ka-Christmas dito, naku Diyos ko. Mafe-feel mo talaga yung lungkot kasi sa bansang ito, hindi sila masyado nagse-celebrate ng Christmas. Ni fireworks nga wala dito Although meron, pero siguro seconds lang. So, hindi talaga namin nararanasan yung tulad na nararanasan natin sa Pinas. Kung paano mag-celebrate ng Pasko dito at New Year. Although nung nag-Dubai ako, yun, naranasan ko yan sa Dubai. New Year's Eve, meron silang bonggang-bonggang fireworks. Especially sa mga sikat na mga buildings sa Dubai. Nanonood kami noon. Pero dito kasi usually wala. Maliit na isla lang to. Tapos tabing dagat. Yung mga mayayaman sa mga kabilang o sa mga ibang bansa, dito ang dito ang bagsak nila. Gusto nila peace and quiet. Gusto nilang naglakad-lakad lang sila dyan sa tabi-tabi. Gusto nilang nakaano lang sila dyan sa may tabing dagat, nakahiga. Nagsa-sunbathing. Wait lang mga mamsi. Tumatawag ng aking Junakis. Yan. So, dyan.
diyan nag-staycation yung Prime Minister ng New Zealand. Ayan. So, nasa isla lang kami mga mamshi. So, itong isla na to is belong to New Zealand. Ayan. Pero ano siya, yung adapt island ni Elizabeth Queen. Ayan. So, mayroon din silang ano, nagse-celebrate din sila dito ng birthday ni Elizabeth Queen. Ayan. So, ayan yung sasakyan ng kasama namin sa trabaho. Ayan. So, kukunin natin ang aking sinampay. Ayan mga mamshi. So, ito yung aking room. Diba? Ayan. So, probinsya talaga siya mga mamshi. Ayan. Aking mga sampay. Kukunin ko siya. Ayan. Tumba na. Parang nasa ano lang ako. Parang nasa buhol lang ako mga mamshi. Ayan. Lagay ko dyan. Kasi yung patungan ko kasi lagayin ko ng anong ipit. May manok sa likod ko mga mamshi. Yan. So, pag nasa Pinas, pag sinabing abroad, ang sarap ng salitang abroad, pero ang hirap i-explain. Ang hirap i-explain kung ano yung feelings. Char. So, that is for today. So, anong oras na ba dito sa bansa ko? Sa bansa ko, ako na may-ari ng bansa ko, Charis. Ano na, 6:40. Ayan. Yan. So, ayan, kukunin natin ang aking sinampay. There.